Magandang buhay! Isang magandang buhay na naman sa inyo lahat, guys! At welcome sa ating panibagong vlog! Ito ang Queen Haru TV! Yes, guys! Kung nagustuhan ninyo yung nakaraan nating adventure sa may Arroceros Park, mas magugustuhan ninyo ang susunod nating pupuntahan ngayong araw na ito. Kaya huwag kayong aalis at bibitaw. Sama na kayo, guys! Para matuklasan natin kung ano yung mga susunod nating adventures sa araw na ito. Kaya ano pa, guys, ang inaantay nyo? Tara na! Rampa na! Gora na! Dito sa ating episode na pinamagatang Intramuros Series! Yes, guys! Samahan ninyo ako ngayong hapong ito upang tuklasin, busisiin, kung ano yung mga updates o bago ito sa Intramuros. Sana all. What? Diyos, pinambito na pagpalit. Yes, as you can see, guys, kitang-kita na marami talagang namamasyal dito sa Intramuros. Yan, mapalokal man, mapabanyaga talagang tinatangkilik itong Intramuros. Dagdag kaalaman na dapat alam mo. Bakit nga ba tinawag na Intramuros? Ang Intramuros, guys, ay nagmula sa salitang The Walled City. Dahil nagmula ito sa salitang Kastila na intra, na ibig sabihin ay loob, at muros na nangangulugan naman pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. At ang Intramuros din ang pinakalumang distrito sa Maynila na matatagpuan malapit sa Ilog Pasig. Yan, makasaysayan ng lugar na ito dahil dito unang ipinatayo ang kauna-unahang syudad sa Luzon. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay bahagi na ng kaharian ng Maynila o yung tinatawag na Islamic Kingdom of Manila, na pinamumunuan noon ng mga datu, raha at sultan na naging bahagi din ito ng imperyong tinatawag na Majapahit noong ika-14 na siglo. So, as lumayo ng lumayo, yan, no, tumagal ng tumagal, noong 1570, yan na, no, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila para may pagtanggol ang bayan ng Maynila.
hanggang sa nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila Miguel Lopez de Legazpi at nila Raha Sulaiman. Yan mga ka-Har-Har, kaunting kaalaman o background para sa Intramuros. So bago kayo pumunta, no, alamin muna natin kung ano yung mga dapat natin tandaan dito sa pagpunta natin sa Intramuros. At kung ano ba pwede natin puntahan. But before that, no guys, yung mga ibang mga museo rito at mga ibang mga tourist spot, syempre merong bayad, pero hindi naman ganun kalaki ang kayang-kaya naman ng mga o ng ating mga bulsa. Yes, guys! At nandito na nga pala tayo, no, sa pinakamagandang lumang tahanan dito sa Intramuros. Ito talaga yung pinakamaganda rito dahil napabagit na ito ng ng simbahan ng San Agustin at ng simbahan ng Manila Cathedral. At wag din natin kalimutan guys, no, ang Intramuros ay napapabilang ngayon bilang nominado sa tinatawag na Asia's World Tourist Spot 2024. Yan. So guys, ano pang hinihintay ninyo? Tara na, pasyal na at gora na dito sa Intramuros. So hanggang dito na muna po tayo para sa araw na ito. At sana, no, kung meron kayong mga suggestion, comments, at mga nice na sabihin sa ating ginagawang video, mag-comments naman po kayo para malaman ko kung ano yung side. At pwede rin po kayo mag-suggest kung ano mga gusto ninyong puntahan o gawin natin sa mga susunod na ating rampahan. So guys, hanggang dito na lang muna tayo, no? Maraming salamat sa iyong panonood at pagsama sa akin dito sa Intramuros. Bye-bye! Time! Thanks for watching! Subscribe!